Magpapatupad bukas ng malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Sa pagtaya ng Department of Energy, ang itataas sa presyo ng gasolina ay sa pagitan ng 3 piso at 30 sentimo hanggang 3 piso at 60 sentimo kada litro, habang 5 piso naman hanggang 5 piso at 30 sentimo kada litro sa diesel. Sa presyo ng gas, ang pagtaas ay posibleng nasa pagitan ng 450 hanggang 480. Ang pinakadahilan nito ay ang nagaganap na giyera sa Middle East. Inaayos na ng Department of Migrant Workers ang repatriation request ng may 223 mga overseas Filipino workers sa Israel. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kasama na rin nilang inaayos ang mga kakailanganin sa biyahe ng 30 mga Pilipino na siyang magiging unang batch na uuwi sa bansa. Ang grupo ng 30 ay kinabibilangan ng 26 na mga OFW na dumating sa Jordan matapos ang pagdaan sa Allenby Bridge at King Hussein Bridge nitong linggo. Sinamahan sila ni Philippine Ambassador Eileen Mendiola at ng DMW OWA team sa Allenby border crossing para masiguro ang maayos na pagtawid mula Israel patungong Jordan. Hiniling ng Philippine Embassy sa Israel sa lahat ng mga Pilipino na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at sundin ang mga alituntunin ng otoridad. Kasunod ito ng paglagay ng Israel Defense Forces sa buong bansa sa ilalim ng Essential Activity Status. Sa ilalim ng naturang status, kanselado na ang klase sa lahat ng paaralan. Ipinagbabawal na rin ang mga pagtitipon at tanging ang mga nasa essential services lamang ang pinapayagang magtrabaho. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pilipino na maging handa sa pagtakbo patungo sa mga shelter, safe room o mga evacuation area sakaling magkaroon man ng missile alert. May napili ng Universidad sa Mindanao ang Supreme Court para sa 2025 bar examinations na idaraos ngayong September 7, 10 at 14, 2025. Ang dalawang mga paaralan sa Mindanao na magsisilbing local testing centers ayon kay Bar Examinations Chairperson Supreme Court Associate Justice Amil Lazaro Javier, ang Ateneo de Davao University at Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Sa halip na tutungo pa ng Maynila ang mga taga Mindanao na kukuha ng bar exams, sa Iligan at Davao na sila kukuha nito at upang gagawin ang bawas gastos ayon pa kay Javier.